bilis, Ernie. Pakain mong dalawa na kababatang kapatid mo. Sumama kayo sa mataas-taas na lugar. Ang lakas. Sobrang lakasan ng bagyong ito. Sige na. Kaya nga ho tayo pinaligas ng taga-barangay kahapon pa eh. Balita kasi malakas ang bagyong parating. At delikado sa tabi ng ilog na kinatitirikan ng bahay natin. Alam ko. Ang problema, wala tayong ibang lilipatan. Puno na evacuation center na dapat natin puntahan kaya hindi tayo makaalis sa ating bahay. Itay! Itay! Divina! Hawakan mo mabuti sa kamay ang bunsong kapatid mo, ha? Hawakan mo! Huwag po kayo mag-alala! Ako pa bahala kay Nonoy! Hindi ko po siya bibitawan! Sige. Mauna na kayo tatlo magkakapatid sumapa sa mataas na lugar. Susunod na lang kami sa inyo ng inay nyo, ha? Itay, nasa bahay pa po si Inay! Bakit po pala nagpaiwan si Inay? Pipilit kasi siyang magsalba ng ibang gamit natin, Ernie. Kaya hindi agad siya nakasunod paglabas ng bahay. Nako. Itay! Ang bilis ho ng pagtaas ng baha sa ilog! Basa na ba? At ang lakas ng agos sa ilog! Inabot na ho ng tubig ang bahay natin! Ernie, bahala ka na muna sa mga kapatid mo. Babalikan ko ang ina niyo sa ating bahay. Itay! Siniro na po ng bahay natin, Tay! Itay! Tinatangay na ho ng rumaragas ang bahay natin! Diyos ko, paano ko ililigtas ang asawa ko, Diyos ko? Hindi ako marunong lumangoy. Hindi rin ako marunong. Hindi marunong lumangoy ang asawa ko. Hindi rin ako marunong lumangoy, Itay! Itay! Mirna! Mirna, asawa ko! Mirna! Pagtigil ng bagyo, kumilos agad ang mga rescuer para maghanap sa mga taong nawawala. Sumama pa ako sa kanila pero kahit saan kami maghanap, hindi namin mahatagpuan ang nanay niyo. Bakit tumigil na po mga rescuers sa paghahanap, Itay? Hindi ko na sila mapakiusapang magpatuloy sa paghahanap, Divina. Dahil may ibang trabaho pa sila na kailangan nila asikasuhin. Kawawa naman po si Inay. Alam niyo mga anak, gusto kong gumawa ng balsa para kahit nag-iisa magpapatuloy ako sa paghanap sa inyong nanay. Yun ang plano ko. Mahirap po, Itay. Baka kayo naman po ang madisgrasya. Yun nga ang inaalala ko eh. Nawala na ang inay niyo. At kapag nadisgrasya ako, kapag nawala pa ako, paano na kayong tatlong magkakapatid? Lalo maghihirap kayo mga anak ko kapag naulila na kayo sa mga magulang. Mula ho nang magkaisip ako, Itay. Mahirap na ang pamilya natin. Habang nagtatagal, lalo tayong naghihirap. Tapos nawala pa si Inay. Kaya nga, para ako naputulan ng isang paa pagkawala na nanay niyo, Ernie. Parang pinipeste ang pamilya natin. Para tayong pinipeste. Ate, lumalakas ang ambon. Kaya nga sumilong tayo dito sa ilalim ng puno, Nonoy, para hindi tayo mabasa. Sana tumigil na ang ambon. Wala kasi tayong ibang masilungan. Kasi kahit hindi tinangay ng baha, nasira rin ang bahay ng iba nating mga kapitbahay sa lakas ng bagyo. Nasaan kaya sina Itay at Kuya Ernie? Naghiwalay sila para maghanap ng matutuluyan natin. Ate, umuulan na. Kapag lalo pang lumakas ang ulan, mababasa na tayo rito sa ilalim ng puno. Divina? Nonoy? Ayan na si Itay. Basang-basa na siya ng ulan. Itay, sumilong rin po kayo rito sa ilalim ng puno para hindi kayo lalo mabasa. Sige, mga anak. May nakita na akong matutuluyan natin. Pansamantala natin yung matitirhan, ha? Salamat naman po kung ganun, Itay. Magmadali na tayo magpunta ron bago patuluyan lumakas ang ulan, ha? Sige na. Itay, saan na po tayo titira? Doon, sa kuweba. Sa kuweba po?
Ano, Ernie? Sa kuweba kayo tumira ng mga kapatid mo kasama ng tatay nyo? Oo, Cherry. Wala kasi kaming ibang matiran eh. Hindi ko na sana ipapaalam sa'yo. Kasi siyempre nakakahiya. Pero naitanong mo kasi kung saan na kami tumira matapos tangay ng ang bahay namin. Natanong kita nang lumapit ka sa akin dito sa kalye. Kasi balita ko nasira rin ng bagyo mga pananim ng itay mo. Oo. Kaya wala na kaming napakinabangan dun eh. At malabo nang makapagsaka uli ang itay ko. Dahil wala na siyang mautangan matapos siyang hindi makabayad sa mga nakunan niya ng pananim at abono. Ano na ang ikinabubuhay niyong mag-ama? Kung ano-ano lang, hindi ko alam. Araw-araw umaalis ang itay ko. Pag uwi niya, may dala na siyang makakain namin. Naku, kawawa naman kayo. Kaya nga ito, naghahanap na ako ng trabaho. Magtatrabaho ka na kahit 18 anyos ka pa lang? Kailangan eh. Anong trabaho ang papasukan mo? Siyempre yung disente na kikita ko ng malaki-laki. Wala ka pa namang natapos na pinag-aralan. Magkakatrabaho rin siguro ako ng maayos. Para hindi nakakahiya na maging malapit ako sa'yo. Sige Ernie, may pupuntahan pa ako eh. Ihatid na kita, Cherry. Wag na. Bakit? Dati naman pumapayag kang ihatid kita sa pinupuntahan mo, di ba? Kasi magkababata tayo at matagal nang magkaibigan. At minsan may sinabi ako sa'yo, di ba? Alin? Nakalimutan mo na ba yun? Yung sinabi ko na hindi lang kaibigan, higit pa sa kaibigan ang turing ko sa'yo. Kalimutan mo na yun. Ha? Bakit naman? Basta, dyan ka na. Teka, Cherry. Huwag mo muna akong talikuran. Sandali lang. Cherry! Eto, Divina. Lutuin mo na itong naiuwi kong bigas at sardinas, ha? Opo, Itay. At pagkakain natin ng tanghalian, aalis uli ako para maghanap ng ikabubuhay natin. Ha? Ano po bang pinagkakakitaan nyo, Itay? Kahit ano lang. Hindi nyo pa po sinasabi sa amin ang naging trabaho nyo mula nang tumira tayo rito sa kuweba. O anak, kung ano-ano nagiging trabaho ko para may ikabuhay tayong mag-aama. Pero wala kayong dapat alalahanin ng mga kapatid mo. Dahil lahat ng pinagkakakitaan ko, marangal lahat yun. Kahit maliit lang ang kita. Ha? Sana po tularan kayo ni Kuya Ernie. Uy, siya na nga sana. Ang alam ko naman ay naghahanap siya ng trabaho. Pero namimili po siya ng trabaho. Ayaw niya ng trabahong mahirap at mababa ang kita. Hayaan mo, makakatagpo rin siya ng gusto niyang pagkakitaan, ha? Dapat po, Itay. Para hindi niyo po suluhin ang paghahanap buhay. Para hindi kayo mahirapan. Sige po, Itay. Magpapadingas po ako ng apoy sa labas itong kuweba. Nonoy. Noy? Eto. Halika. Ayan. Ito naman ang para sa'yo. Ano pong laman itong paper bag, Itay? Buksan mo. Lapis po at papel at libro. Oo, anak. Hindi na kasi kayo nakakapasok ng ate mo sa school eh. Malayo-layo itong kuweba sa paaralan. Kailangan mo mag-aaral kasi 8 taong ka pa lang. Kaya dito ka na muna sa kuweba mag-aaral, ha? Dito ka magsulat at magbasa. At ibibili ko rin ng libro ang ate mo para maturuan ko rin siya. Sino po magtuturo sa amin? Pwede ako. Kayo po magiging teacher ko? Oo, anak. Basta narito ako sa kuweba, tuturuan kita magbasa at magsulat. Ha? Tuturuan ko rin ang ate mo sa math at English. Kahit hindi ako ganong marunong. Uy, naku. Nunoy, bakit ka napaiyak? Ha? Naalala ko po si Inay. Dati po siya nagtuturo sa akin na magbasa at magsulat. Lalo po kapag may assignment ako sa school. Lagi ko rin naaalala ang inay niyo, Nunoy. Pero kahit mahirap, kahit masakit, sanahin natin ating sarili na hindi na natin kasama ang inay niyo. Ha?
Tana, Nonoy. Kahit walang inay niyo, narito naman ako ha. Ako ang magiging ama at ina sa inyong mga anak ko. Ha? Ako. Hindi, Divina. Bakit pagdating mo dito, siniba mo ang dingding ng kuweba? Hindi ko kasi malaman kung kanino ko ibubunto ng galit ko. Galit ka? Galit na galit ako! Kanino? Kay Itay! Ha? Bakit ka magagalit kay Itay? Kasalanan niya kasi. Kaya naging matabang ang pakikitungo sa akin ni Cherry. Ang kalugar natin si Cherry na madalas kong makita nilalapitan at kinakausap mo. Oo. Dating malapit siya sa akin eh. At halata kong may gusto rin siya sa akin. Gaya ng pagkagusto ko rin sa kanya. May gusto ka pala sa kaibigan mo yun? Para sabihin ko sa'yo, mahal ko si Cherry. Mahal na mahal. Kaya masakit eh. Sobrang sakit sa akin na maging malayo siya sa akin. Bakit si Itay ang sisisihin mo na naging matabang ang pakikitungo sa'yo ng Cherry na yun? Mahina kasing dumiskarte si Itay. Kaya mahirap ang pamilya natin eh. Dahil sa hirap natin, napilitan tayong tumira rito sa kuweba. Kaya naging malayo ang loob sa akin ni Cherry. Ikinahihiya niya magkaroon ng kaibigang gaya ko na nakatira sa kuweba. Huwag mo sisihin si Itay. Tulungan mo siya magtrabaho para hindi tayo magtagal tumira rito sa kuweba. Malabo yan, Divina. Anong malabo? Dahil sa galit ko kay Itay, hindi ko siya tutulungang maghanap buhay. Pero kuya, maawa ka naman kay Itay. Hindi ko siya tutulungan kailanman! Itay, hindi lang po ako nakapagtalo kay Kuya Ernie dahil baka awayin niya ako. Tama yun, Divina, ha? Pagpasensya mo na lang ang panganay na kapatid mo. Pero naawa po ako sa inyo. Ay, hindi. Wag mo kong kaawaan, anak. Kung hindi lang po daw si Agnes pa lang ako, magtatrabaho ako ng kahit ano, matulungan lang kayo. Bait-bait ka pa ng anak ko. Hayaan mo, tungkulin ko bilang ama na itaguyod kayo mga anak ko, ha? Tama na. Hindi po kayo dumadaing, Itay. Pero nakikita ko po sa araw-araw, pagdating nyo galing sa maghapong pagtatrabaho, kung saan pagod na pagod kayo, basang-basa ng pawis, kaya naawa ako. Awang-awa po ako sa inyo. Hindi. Kaya ko naman. Kaya kong mga nagiging trabaho ko, anak. Itay, hindi po ba pwedeng obligahin niyo si Kuya Ernie na tulungan kayo? Para hindi kayo masyadong mahirapan. Hindi na, Divina. Nakakapagtiis naman ako eh. Ayos lang. Hahayaan niyo na lang po bang magapon si Kuya na walang ginawa sa araw-araw, kundi mistambay at gumala kung saan? Gayong binata na po siya at kaya naman niyang magtrabaho. Makakaluwag sa atin kung maghahanap buhay ang kuya mo. Pero kung ayaw niyang kusa magtrabaho, hindi ko siya obligahin tulungan ako. Lalo pat masama ka mo ang loob niya sa akin dahil sinisisi niya sa akin ang pagiging mahirap natin. Divina, bakit? Bakit ka sumigaw, anak? Ha? Bakit? Bakit ka umiiyak, Nonoy? Na paano kayo magkapatid? Ano nangyari? Tay! May pumasok po ahas dito sa loob ng kuweba! Naku! Ahas!
Nasaan? Ayan po, Itay, oh. Ang laking ahas. Baka po matuklaw po tayo ng malaking ahas. Huwag kayong matakot na magkapatid, ha? Huwag kayong matakot. Kung narito na lang po sana si Kuya Ernie at hindi tuwing pagkatapos ng mag-almusal, aalis agad siya para mag-istambay at gumala. So kung saan, sana may tataboy niya yung ahas. Hindi. Huwag kayong mag-alala, ako na magtataboy sa ahas. Pero baalis na po kayo para magtrabaho. Hindi ako aalis dito sa kuweba hanggat hindi ko na itataboy palabas dito ang ahas. Hindi mga anak, ha? Hindi ko papayagang malagay sa peligro ang inyong mga buhay. Dahil sa pagtataboy ko sa ahas, palabas ako iba kanina. Tinanghali ako ng pasok sa pagkakargador dito sa palengke. Kaya ilan na lang ang mga namamalengke. Halos wala na nagpapabuhat ng mga pinamili nila. Ay, nakabuti na lang may isa nagpakarga sa akin na isang kabang bigas. Kahit pa paano may kikitain ako ngayong araw sa pagkakargador. Ay, nako. Kapag wala na nagpabuhat sa akin dito sa palengke, mamumulot naman ako ng basura. Kaya ng dati kong ginagawa sa araw-araw. Para madagdagan naman ang kita ko kapag matumal ang kita ko sa pagiging kargador. Mangangalakal ako ng basura. Katanghalian tapat na. Mainit-init na ang sikat ng araw dito sa tambakan ng basura. Ay, pawisan na ako. Pagod na ako pero magpapatuloy pa rin ako sa paghahalungkat ng anumang pwede ko ibenta sa junk shop. At gaya ng dati, kapag may nahalungkat ako rito sa basurahan ng mga tira-tirang pagkain ay tinapon sa mga restaurant, pupulutin ko. Ang mahalaga, may makain kami ng mga anak ko sa araw-araw. May makain kami. Kahit na pagpag lang. Hindi ko masabi sa mga anak ko kung saan galing ang mga pinapakain ko sa kanila. Hindi na nila dapat malaman ang trabaho ko para hindi nila ako kaawaan. Dahil sa kanila ako naaawa. Mula nung tumira kami rito sa kuweba at sa karton na sila natutulog. At may pagkakataon pa dahil sa kaliitan ng karton na hinihigaan nila, napapagulong at nakakatulog na sila sa lupa. Itay? Ay, anak. Bakit hindi pa po kayo mahiga at matulog na rin? Divina, hindi kasi ako makatulog eh. Hanggat hindi pa umuwi ang Kuya Ernie mo. Hanggat hindi pa kumpleto rito sa kuweba kayo mga anak ko. Matulog na rin po kayo sa tabi namin ni Nunoy. At mamaya lang narito na po si Kuya Ernie. Hindi na kayo nasanay sa anak niyong panganay na madalas inaabot ng madaling araw sa pag-istambay at paggala kung saan-saan. Hindi rin ako makatulog kasi napansin kong panay ang galaw ni Nunoy habang natutulog eh. Nahihirapan yata makatulog ang bunsong kapatid mo. Hindi nga rin po ako makatulog sa init ng singaw rito sa loob ng kuweba eh. Wala kasi tayong electric fan. Kahit naman po may electric fan tayo, wala namang kuryente rito. Kaya ilawang gas ang pang-ilaw natin sa magdamag. Hindi bale, anak. Eto. Ayan. Yeah. Bakit po kayo pumiraso sa higaan yung karton, Itay? Gagawin ko itong pamaypay sa inyong magkapatid. Huwag na po, Itay. Matulog na rin po kayo. Hindi. Hayaan mo lang, anak, ha? Hayaan mo ko. Matulog na kayo ni Nunoy habang pinapaypayan ko kayo, ha? Sige. Hindi po kayo makakatulog. May hirapan lang po kayo sa pagpaypay sa amin ng kapatid ko. Hindi, anak. Hindi ako mahihirapan. Kasiyahan para sa akin na kahit papano mapagsilbihan ko kayo, mga anak ko.
ituloy niyo ni Nunoy ang sariling sikap sa pag-aaral dito sa Cueva Divina, ha? Habang wala ko rito. Lalakad na ako, ha? Itay, alis pa po ba kayo ngayon? Kailangan, anak. Inuupo po kayo. Hindi. Huwag mo ko alalahanan, ha? Huwag. Baka madalas po kasi kayo matuyuan ng pawis sa likod sa trabaho niyo. Hindi. Matitigil din itong ubo ko. Ang mabuti pa siguro magpahinga muna kayo. Anak, kapag hindi ako naghanap buhay, wala tayong kakainin. Alam mo naman ang buhay natin isang kahig, isang tuka. Ayos lang, huwag mo ko alalahanin. May kakainin po tayo kahit hindi muna kayo magtrabaho, Itay. Hindi, Nunoy, wala tayong kakainin. Meron po. Mangunguha po kami ni Ate Divina ng mga prutas sa paligid nitong kuweba. Pero bihira ang mga prutas sa lugar na to, anak. Baka makahukay po kami ni Nonay ng mga kamote o gabi. Naku, hindi sigurado yun huwag kayong mag-alala. Lalakad ako para siguradong may makain tayo, ha? Itay, makakapagtrabaho po ba kayo ganyan? Parang may sakit po kayo. Hindi ko lang sinabi sa mga anak ko kaninang bago ako umalis sa kuweba. Pero bukod sa inuubo, masama ang pakiramdam ko. May lagnat ako kasi kapag inamay ko sa kanila may sakit ako, malamang hindi na ako payagang magtrabaho. Pero nangihina ako. Pinagpabuhat lang sa akin kanina ng isang kaing na gulay dito sa palengke, nanghina na ako. Nakangapos na ang paghinga ko. At parang umiikot ang paligid. Hilo ko. Hilo. Uy! Naku! Si Samuel! Uy, natumba! Kailangan isugod sa ospital! Tulungan niyo! Tulungan niyo na! Samuel! Kawawa naman! Sugod niyo na dali! Sige na ba? Tawag na ng ambulansya! Ernie! Sakto! Napag-aala ka rito sa harap ng palengke Himala yata, Adrian. Binati mo na ako ngayon. Kasi, di ba, mula nung malaman mong kursunada ko si Cherry, iniistab mo na ako. Wala naman akong problema kahit karibalin mo ako kay Cherry. Dahil malabo ko naman sa kanya, pre. Nilapitan lang kita dahil nakita kong airpot mo na natumba sa palengke. Ha? Oo. Bakit ka pupunta rito sa palengking itay ko? At bakit siya natumba? Hindi mo alam? Wala na tumira kayo rito mag-aama sa kuweba. Nagkargador na sa palengke ang airpot mo kahit gurang na siya. Ha? Oo. Pinagkakagulan nga si Mang Samuel ng mga tao. Ayun Ayun, tingnan mo, hindi na makatayo matapos matumba dahil sa sobrang pagod. Itay ko nga yung nakaupo sa gutter. O ano pa tinutunga-tunga nga mo dyan? Ba't hindi mo palapitan at tulungan ang airpods mo? Matanda na yan. Kaya niya na sarili niya. Paklase ka ng anak, Ernie. Oo, ibang klase akong anak. Dahil ibang klase rin ang itay ko. May inang klase ng lalaki kaya naghihirap kami. Kaya bahala siya sa buhay niya. Bakit pa bumubuntot ka sa akin, Ernie? Ha? Nakita kasi kitang pauwi na, Cherry. Ano kung pauwi na nga ako? Ihatid na kita. Ihahatid mo ko? Nakita mong natumba sa harap ng palengke ang itay mo? Sariling amo mo, pababayaan mo? Dahil ikaw mas importante sa akin. Tigilan mo nga ako. Cherry, may pag-asa ba ako sa'yo? Iba na ang ligawan mo. Ikaw ang mahal ko eh. Kaibigan ka lang para sa akin.
Cherry, sabi mo lang yan. Hindi nahihigit yun doon. At teka, alam ko na may gusto ko rin sa akin kahit paano. Ang laki naman ng tiwala mo sa sarili mo. Ang kulit mo. Diyan ka na nga. Cherry, hindi ako titigil sa panliligaw sa'yo. Hanggang hindi mo inaamin na mahal mo rin ako. Itay! May masakit po ba sa katawan niyo? Ang ulo niyo? Wala, Divino. Wala, anak, wala. Bakit kanina po pag uwi niyo, matamlay na kayo? At ngayon, napaluha pa po kayo? Kasi anak, kaninang nagtatrabaho ko sa palengke, nahilo ko kaya natumba ko. Ayun. Baka dahil po sa sobrang pagod niyo, masyado na po kayong nahihirapan. Ay, hindi. Kaya ko ang hirap. Kahit anong bigat ng trabaho, kaya ko. Kumita lang ako ng kahit kaunti para may ikabuhay kayong mga anak ko. Masakit sa loob ko. Yung nakita na ako ng Kuya Ernie mo na natumba, hindi niya ako tinulungan. Pinabayaan po kayo ni Kuya Ernie? Yun ang sobrang sakit sa loob ko, anak. Yun ang iniinda ko. Hindi ko sukat akalain. Matitiis pala ako ng kuya mo na pabayaan ako sa ganung lagay na sarili niyang ama na sobrang sama na loob dahil sa paghihirap natin. Itay! Kasalanan ko ba, Divina? Kasalanan ko bang naging mahirap? Ernie, Salamat naman, hindi mo na ako iniiwasan, Cherry. lumapit ako sa'yo para matigil na ang pantasya mong may gusto rin ako sa'yo. Cherry, naging malapit ka sa akin nun, di ba? Hindi na ngayon, Ernie. Dahil may boyfriend na ako. Ha? May boyfriend ka na? Ako, Ernie. Ha? Sinagot na ako ni Cherry kaya jowa ko na siya. Hindi. Totoo, Ernie. Kami na ni Adrian. Kaya dumistansya ka na sa akin. Dahil kapag kinulit mo pa si Cherry, ha? Kahit magjowa na kami, sasamahin ka na sa akin. Ernie, bakit binalibag mo yung bote dito sa labas ng kuweba? Huwag niyo akong pakialaman! Lasing ka? Oo! Lasing ako. At naglasing ako dahil sa todong sama ng loob ko sa inyo. Bakit, anak? Bakit? Nagtatanong pa kayo kung bakit? Katakot-takot na hirap ang natikman ng pamilya natin. At habang nagtatagal, lalo pa tayo nagkakanda hirap. Nagkakanda gutom-gutom. Ginagawa ko naman ang lahat ng pagsisikap para may kabuhay tayo. Para may makain tayo na 3 beses sa isang araw. Huwag nyo lang ipagmalaki sa akin na pinapakain nyo kaming mga anak nyo nang pinulot nyo lang sa basura. Nang pagpag. Dahil kapag naiisip kong galing sa basura ng kinakain ko, parang gustong bumaliktad na sikmura ko. Anak, magpasensya mo na sanang nakayanan ko bilang magulang mo. Ang sobrang ikinasama pa ng loob ko sa inyo, ang ikinaburyong ko, ay dahil sa pagiging mahirap natin. Dahil sa pagtira natin dito sa kuweba, binasted ako ng babaeng pinakamamahal ko. Nakipagrelasyon na siya sa iba. Anak, hindi ko kasalanan na naging mahirap ako. At lalong hindi ko kasalanan na binigo ka naman ng babaeng minahal mo. Huwag ka sana naman maghinanakit sa akin, anak. Hindi lang ako naghihinanakit sa inyo. Hindi ko lang kayo sinisisi sa pagiging mahirap natin. Ikinahihiya kong kayo
ang naging magulang ko! Ernie, Nakakapagsising kayong naging ama ko. Sising-sisi ako! Ah! Dahil sa dami ng nainom ko, inilabas ko yata lahat ng nakain at nainom ko. Kuya Ernie! Hindi ka na naawa kay Itay! Bakit ako maaawa sa kanya? Pagpasok niya sa kuweba, umiiyak siya sa sobrang sama ng loob. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi mo siya dapat pinagsasalitaan ng masasakit. Tama lang naman na pinamukhaan ko siya. Sinisisi sa pagiging mahirap natin. Para matuto siyang dumiskarte sa buhay. Para hindi tayo mamatay sa hirap at gutom. Dahil mahina siyang klaseng ama. Walang kwentang magulang. Ikaw ang walang kwentang anak! Huwag mo akong sasampalin, ha? Napakabait ni Itay. Pagsasalitaan mo siya na masasakit. Gayong kahit halos itakwil mo siya. Pagpasok niya sa kuweba, inutusan niya akong asikasuhin ka. Punasan ka ng maligamgam na tubig para humula sa pagkalasing mo. Para hindi ka na mapasuka. Para maginhawaan ka. Hindi ka ba naawa kay Itay? Hindi ka ba nakukonsensya? Puro ikabubuti mong inaalala ni Itay dahil anak ka niya. Dahil mahal ka niya. Pero sa halip na suklian mo ang lahat ng kabutihan at pagmamahal sa'yo ni Itay, sa halip, natulungan mo siya sa paghahanap buhay. Masama pa ang loob mo sa kanya. At naatim mong tikisin at pabayaan. Tumigil ka na! Sobra ka na, kuya! Kapag hindi mo pa sinara yung bunganga mo, madadamay ka sa ngit-ngit ko sa iyong ama. Kuya! Sasapakin na kita! Kuya, huwag mo sasaktan si Ate Divina! Kapag sinapak mo siya, lalabanan kita! Nunoy! 8 taon ka pa lang, ha? Lalaban ka na sa akin? Ha? Huwag mong papatulan si Nonoy! Huwag mo siyang kakantiin, kuya! Kapag sinaktan mo ang kapatid nating bunso, magtutulong-tulong kami laban sa'yo! Tama si Ate Divina! Mabait si Itay at ikaw ang salbahe, Kuya Ernie! Sobrang salbahe mo! Sige! Magkampihan kayo lahat! Wala akong pakialam sa inyo! Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo! Bahala na kayo sa mga buhay nyo! Ate Divina! Tumaan ka na, Nunoy. Baka maglayas na si Kuya Ernie. Hayaan na natin siya. Hindi natin siya kailangan. Mabubuhay tayo kahit wala si Kuya Ernie. Mabubuhay tayo kasama si Itay. Kawawa ka naman, Ernie boy. Ah? Adrian? Ang kapal kasi ng mukha mo eh. Ha? Ang tapang na apog mo. Sukat karibalin mo ko at pagpantasya mo maging jowa si Cherry. Sa kuweba ka lang nakatira eh. Pamilya mo, tsaka ikaw, kuweba. Doon lang kayo nakatira. Ha? At madalas, ang nilalamon nyo galing lang sa basura na pagpag. Di ba mga pare ko eh? Di ba pare? Oo nga. Ang sama na nga ng tabas ng mga karakas nyo. Ang sama pa rin ng tabas ng mga dila nyo. Mga gunggong! Ano? Mga gunggong pala kami ha? Lakas na loob ang mga laska kasamang mga kaibigan ko ha? Mga ex-convict pa ang iba sa kanila. Eh kung lumbuhin ka kaya namin ha? Subukan nyo! Ba? Hindi ko kayo aatrasan kahit marami kayo. Sige. Ah, ganun ha? Sige, tara. Sige! Yan. Pare! Tara! Ulpin na natin to! Sige. Ano ha? Divina, huwag ka mabahala. Lasing na si Ernie kaya nasabi niya bahala na tayo sa buhay natin. Pero malamang uuwi rin siya dito sa kuweba, ha? Iba po ang ikinatatakot ko, Itay.
Kaya po ako napaiyak. Nagkabahin po ng dugo sa damit ko. Dugo? Bakit? At sumasakit po ang puson ko. Huwag ka matakot, anak, ha? 12 anyos ka na eh. Normal lang kasi sa mga kasing edad mo ang magkaroon ng buwan ng dalaw. Oo. Buwan ng dalaw? Oo. Ano po yun? Ay, naku. Ay, ipapaliwanag ko sa iyo, anak, ha? Ituturo ko sa iyo ang mga dapat na gawin mo. Itay! Ate Divina! Itay! Narito kami ni Itay sa loob ng kuweba, Nunoy! Ate! Itay! Bakit? Anong nangyari, Nunoy? Anak, ba't ka umiiyak, ha? Ano nangyari? Itay! Nakita ko po. Itay! Pinagtulungan po si Kuya Ernie ng mga standby. Saan? Ituro mo sa akin, ano? Ipupuntahan ko. Itay! May sakit po kayo! Nangihina kayo at umaambong po sa labas ng kuweba! Hindi, Bina. Kailangan ng kuya mo ng tulong. Aawatin ko mga umaaway sa kanya. Ako na lang po ang aawat sa mga kaaway ni Kuya Ernie! Naku, hindi. Huwag. Baka mapahamak ka. Yung mga tinuro ko sa iyo, dapat mong gawin sa pagkakaroon mo ng buwan ng dalaw ang asikasuhin mo, ha? Huwag ka na makialam. Pero Itay! Sundin mo na ako, anak. Dito ka lang sa loob ng kuweba at kailangan magmadali ako. Baka kumapano na si Ernie. Pala. Ilang sakit na natin sa kanya. Pakdaan na siya. Wala nang malay, oh. Wala ka pala eh. Tapang-tapang mo, ha? Ano pa yan eh? Bahala na kayo dyan. Gawin nyo kay Ernie ang gusto nyo. Sige. Pero huwag nyo kong tatamay, ha? Okay. Balas ka na. Uy, teka. Huwag yung sakal ang anak ko. Bawa kayo sa kanya na po. Ano nangyari? Huwag niyo disgrasyahin ang anak ko. Ako na ang saktan at patayin niyo. Huwag lang ang anak ko. Ako na lang ang patayin niyo. Masakit ang ulo ko at inanghina na ako. At mainit na mainit po ang katawan niyo, Itay. May lagnat na po pala kayo. Lalo pa po kayo nagkasakit. Kasi nagpilit pa kayong lumabas sa kuweba kanina kahit umaambon. Dahil hindi ko maaaring pabayaan ang Kuya Ernie mo, Divina. Habang may sakit po kayo, Itay, magpahinga muna kayo rito sa kuweba. Wala akong karapatang magpahinga, Nonoy. Dahil kapag hindi ako nagtrabaho, wala tayong kakainin. Kaya kahit may sakit ako, magtatrabaho ako. Para hindi tayo mamatay sa gutom. Itay, hindi na po ako papayag magtrabaho kayo uli habang may lagnat kayo. Baka lalong lumala ang sakit nyo. Kapag hindi ako nagtrabaho, mga anak, paano na tayo? Ako na po ang kikilos. Divina, 12 anyos ka pa lang eh. Kahit mga lakal, kahit maghalungkat at mamulot po ako ng mga itinapong tira-tirang pagkain sa basurahan, gagawin ko. May makain lang po tayo kahit pagpag. At tutulungan ko po si Ate Divina. Nonoy, 8 taong ka pa lang. Kahit bata pa po kami ni ate, magtutulong po kami sa pangangalakal. Huwag lang po kayong magkasakit. Divina, Nonoy, mga anak ko. Itay, wala na po si Inay. Ayaw po namin na mawala rin po kayo. Kaya ngayon din po, mangangalakal na po kami ni ate. Halika na sa tambakan ng basura, Nunoy. Hindi kayo mangangalakal, mga kapatid ko. Ernie, salamat anak, nagbalik ka. Hindi mo tuluyang iniwan kami ng mga kapatid mo. Salamat.
Bala ko talagang layasan kayo, Itay. At hindi na ako babalik dito sa kuweba kahit kailan. Pero nang magkamalay ako matapos akong pagtulungan ng aking mga kaaway, nalaman ko sa ilang nakasaksi na nadisgrasya na sana ako kung hindi nyo inawat ang mga muntik nang pumatay sa akin. Ernie, Itay, sa kabila ng pagiging irresponsable ko, anak, sa kabila ng hindi ko pagtulong sa inyo sa paghahanap buhay, kahit kaya ko kayong tulungan, sa kabila ng lahat, sa kabila ng nagawa ko kayong tiisin at pabayaan nang makita ko kayong nahilo sa palengke, sa kabila ng lahat ng masasakit na sinabi ko sa inyo, lalo na nang sinabi ko kinakaya ko kayo at itakwil bilang magulang ko, hindi niyo pa rin ako natiis. Hindi niyo pa rin ako pinabayaan. Kahit may sakit kayo at umaambon, lumabas kayo rito sa kuweba at tinayaan niyo pa rin ang sarili niyong buhay para lang mailigtas ako. ginawa ko lamang ang nararapat bilang magulang mo, Ernie. Kahit paulit-ulit mga hanib ang buhay mo, paulit-ulit pa rin kita ililigtas, anak. Hindi ko maatim na pabayaan ka kahit papahamak ako. Dahil anak kita. Napakabuti niyo, Itay. Dahil sa sobrang kabutihan niyo, nakilala ko mga pagkakamali ko. Pagkakamaling pinagsisisihan ko at itutuwid. Patawarin niyo po sana ako. Hindi, anak. Anak. Ernie, tumingin ka sa akin. Hindi ka nagkamali. Pinatatawad na kita. Dahil mahal kita. Mahal kita, anak. Mahal ko rin po kayo, Itay. Yung mga kapatid ko, mahal na mahal ko rin sila. Kuya Ernie. Divina, hindi kayo magtatrabaho ni Nunoy sa mura niyong gulang. Mula ngayon, magiging responsable na akong kapatid at anak. Kaya makakatuwang na ako ni tatay sa pagsisikap na makaahon sa hirap ang ating pamilya balang araw. Salamat, Ernie, anak. Maraming salamat, anak.